Magandang umaga po sa bawat isa. Masaya na makasama kayo sa araw na ito, sa ating pong gawain, sa ating pong pananambahan. Nandiyan po na tumayo ang bawat isa para po sa pagbabasa po ng ating pong banal na kasulatan. Ang ating pong pag-aaralan ay matatagpuan sa umaga nito sa Old Testament, sa aklat ni Daniel, nasa ikatlong kabanata. Yung buong kabanata po ng Daniel 3 ay atin pong babasahin. At tapos sa Daniel, kabanata 3 mula sa unang talata hanggang sa ikatlong po. Si Haring Nebukadnezar ay nagpagawa ng rebultong ginto na 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Pagkatapos, ipinatawag niya ang mga pinuno ng mga rehiyon, mga pinuno ng mga hukbo, mga gobernador ng mga lalawigan, mga tagapayo, mga ingat-yaman, mga hukbo, mga maestrado, at iba pang mga pinuno ng kaharian para sa pagkatalaga sa nasabing rebulto. Nang nasa harap na sila ng rebulto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita. Iniuutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumumba sa rebultong ipinagawa ni Haring Nebukadnezar sa sandaling marinig at tunog ng paggulit, flauta, lira, sitar, arpa, at iba pang instrumento. Sino bang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis agad sa naglalagablab na pugon. Nang marinig na nga ng mga tao at tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa rebultong ginto na ipinagawa ni Haring Nebukadnezar. Sinumantala ito ng ilang mga mamamayan ng Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebukadnezar, "Mabuhay ang mahal na hari. Iniutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong rebultong ginto ang sino mang makarinig sa tugtog ng mga instrumento. At sino mang hindi sumunod ay ihahagis sa naglalagabalab na pugon. Hindi po sumusunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach, at Abednego, ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos na ni sumasamba sa ipinagawa ninyong rebultong ginto." Naggalit si Haring Nebukadnezar nang marinig ito at ipinatawag niya at ng lalaki. Sinabi niya, "Shadrach, Meshach, at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos na sa aking mga ipinagawa rebulto sa sandaling marinig ninyo at tunog ng instrumento? Inutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa ng rebulto sa sandaling marinig ninyo at tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay niyo ba may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan?" Sinabi ni na Shadrach, Meshach, at Abednego, "Mahal na Haring Nebukadnezar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay nito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos na sinasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo." Namula ang mukha ni Haring Nebukadnezar sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach, at Abednego. Kaya iniutos niyang painitin pa ng 7 ulit ang pugon. Inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal na gapusin sina Shadrach, Meshach, at Abednego at ihagis sa naglagablab na pugon. Dinapos nga sila nang hindi na inalis ang damit, ang panloob at panlabas, turbante at iba pang nakasuot sa kanila, at inihagis sila sa naglagablab na apoy. Dahil sa mahigpit na utos ng hari na patindi ng pilit na pugon, lumabas ang apoy, kaya nasunog at namatay ang mga kawal ng lalaki na Shadrach, Meshach, at Abednego. Samantala, nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang 3 kabataan. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebukadnezar at itinanong sa kanyang mga tagapayo,
Hindi ba tatlo lamang ang inihali sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit apat ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ikaapat ay parang anak ng mga Diyos. Lumapit si Haring Nebukadnezar sa may bunganga ng bukod. Sinabi niya, lumabas kayo riyan at halika kayo rito, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Lumabas nga silang tatlo mula sa pugon at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tinignan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo. Hindi nasunog ni bahagyaman ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan. Hindi rin sila nagpapipusok. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Isinugo niya ang kanyang mga anghel upang iligtas ang mga lingkod niya ito sa ganang na sumasampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila ihagis sa apoy kasi sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya pinag-uutos ko, sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika magsasalita laban sa Diyos na Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makapagligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. At sina Shadrach, Meshach at Abednego ay itinaas niya sa pag-ulit sa lalawigan ng Babylonia. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos at tayo po ay makakaulit na. So po muna ay mananalangin, panandalian at hindi natin ang pagsama sa ating sa umaga nito ng ating pong Panginoon ng ating Diyos. Our Father in Heaven, pinasasalamatan po namin sa araw na ito na kami ay patuloy na pinalalakas mo, sinusubaybayan mo, patuloy na binibigyan kami ng kasapatan at ng biyaya, Panginoon, na nagmumula, Panginoon, sa inyo. Patuloy po kami na humihiling na ibukas ninyo ang aming mga mata, ang aming mga puso sa pag-aaral po ng inyong pong banal na salita. At nawa ay katapuin niyo po ang bawat isa sa amin at pahayag ninyo ng buong kalinawan, Panginoon, namin niyo pong salita sa aming Panginoon. At sa ganun ay patuloy namin na ikaw ay masamba sa katotohanan at sa Espiritu. Salamat po sa umaga nito, Panginoon, sa pribilehiyo na makatayo dito at maging tagapagsalita niyo, Panginoon. Ang lahat po ng karangalan ay sa inyo po po ibinibigay at ako po ay itago dito sa inyo pong likuran, Panginoon. Salamat po sa inyo pong kabutihan at katapatan. At ito po ay aming minsan pa ibinabalik sa inyo na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, sa mga bagong dating po ay bumabati po ako ng isang magandang umaga muli at maging sa mga kasama natin na nasa nakatutok sa online broadcasting po ng ating pong iglesia sa FB page. Nawa ay lahat tayo nasa maayos na kalagayan at lahat tayo ay panilusog at wala tayong karamdaman. Daniel 3, kwento ng pagliligtas ng Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Nakatitiyak ako na marami sa atin dito ay narinig na po itong kwento na ito. Kwento ni Hananiah, Mishael at Azariah, o mas kilala sa pangalang Shadrach, Meshach at Abednego. Ito po ay isang popular na kwento sa Bible at madalas po ito ay tinuturo sa mga maliliit na bata sa Sunday School. Ang pambihirang kwento po ng pananampalataya ni Shadrach, Meshach at Abednego ang ating po tatalakayin sa umaga nito. Itong mga nabanggit na
sa Babylonia mula sa Juda o sa Israel noong panahon po ng ang bansang Israel o Juda ay sakupin ng Babylonia, yung kaharian ng Juda. At itong mga kabataan na ito ay pinili mula sa napakarami po mga kabataan na tao doon sa Juda. Pinili sila ng hari dahil mayroon silang pambihira o espesyal na atangke. Dinala po sila sa lupain ng Babylonia upang doon ay sanayin at maglingkod sa kay Hari Nebuchadnezzar. Kasama po nila doon si Daniel. Pero sa pagkakataon na ito, si Daniel po ay sa eksena na ito ay wala po siya dito. Itong mga kabataan na ito, ayon sa pag-aaral po ng mga scholar, ay nasa pagitan lamang ng 17 hanggang 19 na taon. So mga teenagers pa po itong mga kabataan na ito. So kung isipin mo, tingnan natin yung mga kabataan natin, halos ganyan lang po ang ibigay. Nang sila po ay dalhin sa Babylonia at doon ay sanayin sa kaharian ni Hari Nebuchadnezzar. Sa batang edad nila ay napawalay na po sila sa kanilang pamilya at sa murang edad ay mayroon na po silang tungkulin na gagampanan sa kaharian po ng Haring Nebuchadnezzar. Ang layo po ng kanila pong pinanggalingan mula doon sa kanilang pinagdalan ay nasabi sa pag-aaral ay 600 miles daw po. So, hindi tayo masyadong gumagamit dito ng miles, kaya yung kilometers, kung isang kilometers daw po, mga 960 kilometers ang layo nila. So, mula dito siguro sa Pampanga hanggang Cebu o Bohol, ganun siguro layo nun, no? ng pinagdalan sa kanila. At sa kurang edad nila, masasabi rin natin na sila po ay mga accomplished na. Meron na silang accomplishment. Meron na silang napatunayan. Kumbaga, hindi lamang po doon sa kanilang status sa buhay dahil sila po ay napili. Pinili po sila ni Haring Nebuchadnezzar na pamahalaan ng ilang mga lugar sa Babylonia. So at a very early age, sila po ay meron na katungkulan sa bansa sa Babylonia, sa kahit ng Babylonia. So may accomplishment na sila. At hindi lamang doon, kundi maging po sa kanila pong buhay spiritual. At a very young age, marahil ay sila ang una at huling tao, no, na masasabi natin na may hawak ng record sa kasaysayan na kailanman ay hindi na siguro makaulit. Yung silang tatlo po, yung mga kabataan na inihagis sa naglalagablag na apoy sa pugon o mundo na hindi man lamang nasunog, namatay o nagalusan o nasugatan man lamang. Wala pong isa man na tao na nakagawa niyan sa kasaysayan ng daigdig ng mundo maliban sa kanila. Naniniwala ako na walang makakagawa pa nun. So, kung titignan natin itong mga kabataan na ito, ay sila lamang yung may record na yun at hindi na siguro mabibreak pa yung record na yun. At yung nangyari po sa kanila pagsunog nyo, yung nangyaring pagliligtas sa kanila, hindi po yun ilusyon. Wala pong halo yung magic. Yung kanilang naging karanasan po ay totoo. True to life po yun at walang daya. At after po
na mangyari na yan, siguro sabi nga, yung lahat ng tao ay patuloy na maaalala yung naging karanasan nila. Bukod sa bagay na yun, itong tatlong kabataan din po na ito ay masasabi natin na naging accomplishment nila ay ang maging modelo o mabuting halimbawa ng katapangan ng tunay na pag-worship o pagsamba saan? Sa mga totoong believers. Kung titingnan natin itong tatlong kabataan na ito na may edad lamang na 18, 17, 18, or 19, ay masasabi na nating magandang halimbawa para sa bawat believers pagdating po sa pananampalataya at pagdating paninindigan at pagdating po sa pagsamba sa Diyos. Sa napakabatang edad po nila, they became role models of some of the well-known Christians. Dahil yung mga pangyayari po na katulad din ng nangyari noon kila Shadrach, Meshach at Abednego na pinagbawalan sila ng mga may kapangyarihan pagdating sa pagsamba sa Diyos. Kung mababasa po natin sa Gawa 5:27-29, iniharap nila sa kapulungan ang mga apostol. Sila Peter po ito, sila Apostol Pedro, at yung mga kasama po niya mga apostol. At ang mga ito ay tinanong ng pinakapulong pari, hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbabawalang mangaral sa pangalan ng taong iyan? Sinabi niya, ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganan na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyong kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Marahil sa kanila rin nakuha ni Stephen o ni Esteban yung inspirasyon na ipaglaban ng kanyang pananampalataya sa harapan ng mga Sanhedrin. At yan po ay, kung gusto niyo basahin, mababasa niyo po yan sa Aklat ng Mga Gawa, sa chapter 7 naman, kung saan ay nilitis doon si Stephen at ang gusto ng mga Sanhedrin ay kanyang talikuran, kanyang pananampalataya at pabulaanan ng kanilang mga sinasabi ng Richard ni Stephen. Hindi. Nagkakamali kayo. At marahil din, later on, itong sina Shadrach, Meshach at Abednego ang naging modelo rin ng isa sa mga naging disciples o estudyante ni Apostle John, isa sa mga kinikilala at itinuturing din ng mga kasama sa early church fathers na si Polycarp, na kung saan ay si Polycarp ay sinubok naman. Siya po ay iniharap sa taong bayan, sa kabayanan, sa sentro ng kabayanan, at doon ay nakatali siya. At napapaliniran siya ng mga kahoy at handa po siyang tupukin. At sabi sa kanya ng mga tao doon, dahil maganda po ang kanyang reputasyon, wala siyang sinisirang tao, wala siyang kaaway, pero dahil sa kanyang pananampalataya, ay siya po ay pinapersecute. At sabi nga po, ilang beses siyang binalik-balikan itong verdugo at sinabi, magkano ka na? Yung pananampalataya ay i-renounce mo na para hindi ka mamatay, para hindi ka sunugin, at siya, ikaw ay palalayain ka. Pero ano po ang naging sagot ni Polycarp doon? 87 years na naging tapat sa akin ng Diyos, hindi ko magagawang talikuran at ipagkanulo ang aking Diyos. At habang siya po ay sinusunod, sabi po ito na maawit siya at nagpupuri sa Diyos. Kung titignan po natin, ang mga pangyayari ng panahon po na yun ay marahil ay nag-e-epo pa rin
sa buhay ng ilang mga sumunod na mga mananampalataya. Ang ginawang halimbawa nitong tatlong kabataan na ito ay naging isang malaking hamon sa mga sumunod na mga mananampalataya. At nakita po natin kung gaano kalaki ang naging impact ng kanila pong ginawa. Kung anong difference ang meron sa kanila pong pagsamba at pananampalataya. Marami na po tayong mga narinig o napag-aralan ng mga kwento ng pambihirang faith o pananampalataya. Lahat ng iyon ay nakamamangha. At lahat ng iyon, iba-iba po ang impact sa mananampalataya at sa mga nakakarinig. Ang kwento ng pananampalataya at pagsamba o yung pag-worship, ito pong tatlong kabataan ito, tatlong teenagers nito, hindi lang sila nakaka-inspire, ito ay masasabi rin po natin na special. Pambihira ito. Pambihira in the sense na dahil bagaman sila ay mura pa sa edad, murang-mura pa lang ang kanilang gulang, subalit sa loob nito, ang kanilang espiritu ay hinog na hinog na. Ang kanilang pananampalataya ay hinog na hinog na. At ito po ay nakamamangha sapagkat gaya ng sabi ko nga, ito po ay lumikha ng kakaibang impresyon sa maraming tao noong panahon ngayon at maging hanggang sa panahon ngayon. Ito ay kamangha-mangha sapagkat ito po ay nagbigay ng glory o kaluwalhatian sa pangalan ng Diyos. At habang nga po ito ay binabalikan kong pag-aralan, isang bagay lang ang naaalala ko at isang bagay lang ang napansin ko, na ang tunay na pananampalataya at ang tunay na pagsamba ay nasusukat po ang kanyang katotohanan, nasusukat ang kanyang laman o substance kapag ito pala ay nasa bingit ng kamatayan. Kapag nasa bingit ka ng alanganin, ang iyong pagsamba, ang iyong pananampalataya ay doon nasusukat kung gaano katotoo at kung gaano ito kapuro. Katulad ni Abraham, ni Job, at ngayon ito naman po sila Shadrach, Meshach at Abednego. Ayun din si Daniel. Sa ilang mga susunod na kabanata po, makikita natin doon kung ano pananampalataya at pagsamba meron din siya. Ang tanong ko po, ilan dito sa atin ang kabataan? Ilan ang kabataan natin? At ilan din ang kabataan natin na mayroong katulad ng pananampalataya at pagsamba na ginagawa nila Shadrach, Meshach at Abednego. Huwag na natin sabihin kabataan. Ilan sa ating mga matured o may mga nasa tamang edad na ang mayroong kayang ganitong pananampalataya at mayroong ganitong uri ng pagsamba sa Diyos. Yung faith na meron kahit po harangan ng sibat, yung faith na kahit tutukan ka pa ng baril at papapayin ka, hindi mo ipagkakanulo at hindi mo pa rin tatalikuran ng Diyos. Ilan kaya sa atin ang meron gano'n? Malalaman lamang po natin yan pag dumating na sa punto na naroon na tayo katulad nila Shadrach, Meshach at Abednego. So umaga ito, ating po titignan ano ang mga katotohanan sa kwento ng pananampalataya at itong tatlong kabataan na itong lujo. Paano ba ito nagsimula at ano ang ating matututunan na mga aral mula sa kanilang mga buhay. Kung ating pong babalikan mga kapatid ang pangyayari, itong si Hari Nebuchadnezzar na hari ng Imperyong Babylonia, siya po ay
nagkaroon ng panaginip noon. At yung panaginip niya ay ininterpret po ni Daniel. Kung narito kayo last week, si Kuya Edwin, binagin po yun, yung kanyang panaginip, yung rebulto rin. Na kung saan ay mayroong 4 na klase na makikita mula sa ulo, ay ginto, dantay na ginto, sa katawan at sa mga braso, yung pila, sa binti, mula sa bewang hanggang binti, yung ano naman, yung tanso, at pagdating sa paa, may halong bakal at puti. Iyon po ay napaniginipan ni Haring Nebuchadnezzar at ininterpret po yan ni Daniel. At doon niya po ay bumilib siya sa Diyos ni Daniel. Subalit makalipas lamang ilang mga panahon, nakalimutan yata niya. At ito nga po, sa chapter 3, dito makikita natin si Haring Nebuchadnezzar ay nagpatayo po ng isang rebulto na yari sa ginto sa gitna po ng lupain o kapatagan ng Dura, na sa panahon po natin ngayon, ito po ay located sa Syria. At kung mapapansin po nyo, sa Babylonia, noon, yung unang ikanayang tower ay doon din. So dito, sabi po, nagtayo o nagpagawa si Haring Nebuchadnezzar ng isang rebulto. Yung rebultong na kung saan ay ang taas po nito ay sabi 28 meters. Gano'ng kataas yun? Tingnan niyo na lamang po, ang katumbas po niyan ay halos siyang napalapag na building. 9-story building, din po halos lahat ang taas niya. At ang lapad niya ay 10 feet. So, nasa gitna siya ng kapatagan. Kapag umaaraw, yung takita ko dahil iyon ay nasisinagan ng araw, nasa kapatagan po siya. Nagpatayo siya doon. At sabi po doon, ang lahat ay juyuko, luluhod at sasamba dito sa rebultong ito sa oras na marinig nila ang tunog ng mga instrumento. Trompeta man yan, lira man yan, whatever pa man yan, yuyuko at luluhod at sasamba. So, masasabi natin na magaling nakalimot po itong si Haring Nebuchadnezzar at ang nangyari sa kanya, nang ibabaw yung pride niya, kaya siya nagpatayo nitong rebulto na ito. Pride at kapalaluan ang nagpudyok sa kanya upang itayo ang rebultong ito dahil ang hangarin po niya ay sambahin at tsukuran siya ng lahat ng tao. Whether ikaw ay bata, matanda, babae, lalaki, alipin o malaya, mayaman, mahirap, dayuhan man o taga-pon, lahat, sabi doon, lahat ng tao sa buong mundo. Mga panahon po na yun, pag sinabing buong mundo, hindi po nangangahulugan sa present age natin. Yung nasasakupan lang po ng kanilang imperyo. At alam niyo po mga kapatid, itong ginawa ni Haring Nebuchadnezzar ay tila foreshadowing na rin ng mangyayari sa kinabukasan. Kung mababasa niyo po mga kapatid, kung kayo ay nagbabasa sa New Testament at nasa aklat na kayo ng Revelation, mababasa niyo sa Revelation chapter 13 kung saan itong sinasabing beast or antichrist ay ilalagay o isa sa batas na ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan ay dapat na yumuko at sumamba sa kanya. Kung nakikita niyo po, way back noon pa man, meron na talagang nakikita natin na ang kaaway ay walang hinihit, walang ninanais,
kundi ang agawin ng trono ng ating Diyos. Noong pa man, ay nais na niya na iambing ang kanyang sarili sa isang Diyos. At masasabi rin natin na kahit noong araw pa man, noong unang panahon pa man, rebelde na ang tao, rebellious na siya, nagre-rebelde na siya sa Diyos. Ang mga Israelita na tinawag pa nga na bayan ng Diyos, ay masasabi natin na guilty rin po, no, sa pagre-rebelde sa Diyos. Nakita nila, nasaksihan nila ang pagliligtas ng Diyos sa kanila mula sa Ehipto, ay hinamon sila, inalis sila sa lugar na iyon. Nasaksihan nila kung paano ang Diyos ay hinati ang dagat para sila makatawid sa kabilang taas, sa kabilang lupain. Nakita nila yon. Pero pagdating po sa Book of Exodus, nakikita nyo, 40 days, 40 nights na nasa bundok Sinai si Moses, naghihintay ng instruction mula sa Diyos. Hindi pa nakakababa si Moses, nagpagawa na sila ng Diyos-Diyusan, ng gintong buya. Ganun po katindi ang tao. Nature na talaga ng tao ang mag-invento ng larawan o ng idolo na siyang magiging object of worship. Hindi na siguro talaga mawawala sa tao yun. At kung titignan natin mga kapatid, ito po ay madiin na ipinagbabawal ng Diyos, hindi lamang sa mga Israelita, kundi sa lahat ng tao. At kung atin pong babalikan yung unang dalawang kautusan sa Ten Commandments, malinaw po ang sinasabi ng Diyos. Basahin ko lamang po, no, sa Exodus chapter 20, verse 3. Anong sinasabi doon? You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven or on the earth, beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Ayaw ng Diyos na magkakaroon pa ng false gods o yung Diyos-Diyusan. Dahil wala ng Diyos maliban sa Kanya. At sa Exodus chapter 20 verses 4 to 6, tutuloy ko lang po, sabi doon, ulit-ulit po na ipinaalala sa atin ng Scripture na mabigat na kasalanan ang sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang anumang pong nilikha ng tao upang ihalili sa Diyos ay tinuturing na isang kalapastanganan, isang kasalanan na kamuhuy-muhi sa harapan ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, anuman ang nilikha ng tao at ito ay sinamba, ang tawag nito doon ay false worship. Ang pagsamba sa araw, sa buwan, sa bituin, sa mga planeta, sa mga bagay, sa mga hayop. At alam niyo po, maging ang pagsamba sa sarili mo ay tinatawag na false worship. Kaya nga, ito pong sina Shadrach, Meshach at Abednego, hindi sila sumamba. Hindi nila sinamba ang rebulto kahit pa alam nila ang kapalit nito ay ang kanilang buhay. Ang tapang nila. Kaya natin yan. Pag tayo nasa Mindanao, nasa Muslim area, ano kaya? Masasabi kaya natin na ang pangalan ng Diyos? O kaya natin mangaral doon? At alam niyo po, parang nakikita ko na kung ano pa yun, kung anong ekspresyon ang mukha na meron ang mga naroroon. Nung kanila pong masaksihan, kanilang makita, ang ginawa po nito tatlong kabataan na ito. Marahil na lahat sa kanila ay nakatingin at nakapako ang
kanilang mga mata dito po sa tatlong kabataang Hudyo na ito. Marahil, marami sa kanila o halos lahat sa kanila ay nagulat. Marahil sa kanila ay bumubulong-bulong at marahil sinasabi nila nasisiraan na ng bait itong tatlong kabataan. At marahil hindi lamang yung mga tao na naroroon, yung mga hindi Hudyo, marahil maging yung mga kasama nilang Hudyo na naroroon din, ay yun din ang iniisip sa tatlo na ito at hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Marahil, nai-imagine ko rin kung gaano katindi ang galit nitong si Haring Nebukadnezar noong mga sandaling iyon. Lalo pa nang sabihin itong tatlong kabataan niya ito, gawin niyo gusto niyo gawin. Hindi kami luluyo, hindi kami luluhod, hindi kami sasamba sa Diyos-Diyos na pinagawa mo. Kahit pa sabihin mo na hindi kami ililigtas ng Diyos namin, hindi pa rin namin gagawin yan. Alam niyo po, insulto yun eh. Malaking insulto sa hari. Alam niyo kung sino po kanina sa kinakatakutan ko nung araw yan, yung panahon nila. Wala sinabi si Vladimir Putin. Hindi po siya lumubra. Lahat ng tao takot kay Nebukadnezar. Ang mga panahon na yan. Pero ang ipinakita nito tatlong kabataan hindi na ito. Pambihira. Saan nagmumula yung tapang at lakas kaya ng mga kabataan na ito? Saan ang gagaling yung kanilang tibay ng loob at kawalan ng takot sa harap nito nakakatakot at malupit na hari na ito? At dahil nga po sa narinig nitong hari na ito, yung testimony nito ng kabataan na ito, alam niyo po, inutusan niya yung mga tauhan niya na dagdagan pa. Pag-apuin niyo pa yun, 7 ulit. Yung talagang sigurado, may walang natin nila sa kanila, kahit sa apo nila, sunod pa rin. Parang siguro yung iisip niya. Napakasakit po na, napakahirap na. Yung nakikita mo na yun na yung magiging kamatayan mo, nakikita mo na oras, ilang sandali na lang, pag pinasok ka dyan, tapos ka na dyan. Maghihirap ang buong katawan mo. Pero ito po ang maganda kasi. Alam nitong tatlong kabataan na ito na ang Diyos ay tapat at mabuti. Alam niya na ang sino man na sumasamba sa Diyos na tunay ay hindi niya pababayaan. Ang sumasamba sa Diyos ng tapat at sumusunod ng walang pag-aalinlangan, alam nila. Malinaw sa kanila, hindi sila pababayaan ng Diyos. Kahit pa sabihin, sa mga oras na yun, mamatay sila, pero alam nila, may katiyakan sila na sa langit, ang Diyos ay kanilang makakapiling. At alam niyo po, ang nasaksihan nitong mga tao na ito, matapos po yung ihari sila doon, matapos na itong tatlong kabataang Israelita na ito ay ihagis doon at nakita nila na walang nangyayari, hindi nangyayari yung expectation nila, nagulat po sila. Talagang manghang-mangha sila. At alam niyo po yung pagkamangha na yan, nag-iwan po yan ng malaking impact sa lahat ng tao na naroon. At sabi ko nga, maging sa mga sumunod na mga believers, nag-iwan po ng malaking impact sa buhay ng mga kapatid natin na nauna sa atin. At sana mag-iwan din ito ng malaking impact sa atin. Kaya nga sa umagang ito, ang tanong, ano yung maaari natin matutunan sa buhay, pananambahan at pananampalataya na Shadrach, Meshach at Abednego? What can we learn from the life of worship and faith of Shadrach, Meshach, and Abednego? How can we overcome the pressure of false worship? Paano ba natin may iwasan yung pressure ng pagsamba sa maling Diyos-Diyosan o doon sa mga Diyos-Diyosan? Paano natin
maiiwasan ito, paano natin malalampasan ito, ano yung mga halimbawa o ano yung lessons na maaari natin makuha mula doon sa buhay nitong tatlong kabataan na ito, sa tatlong teenager na ito, na tumayo sa katotohanan at kanila itong pinanindigan. So, mayroon po tatlong tayong lesson na tatalakayin na hinamo rin mula dyan sa ating pong teksto. Mga katotohanan na pwede po nating matutunan at i-apply sa ating buhay Kristiyano. Ang una ay ito. At paano natin maiiwasan o overcome ang pressure ng false worship? Unang-una, worship the Creator, not the creature. Sambahin mo yung tagapaglikha, o yung manilikha, at hindi yung nilikha. Dalawang bagay ang maaari pong magawa natin upang hindi tayo maging biktima ng false worship. Dahil sa panahon po ngayon, mga kapatid, sa totoo lang, kung tayo po ay nagmamatsyag sa maraming pagkakataon sa buong mundo, makikita mo iba't ibang worship ang ginagawa at masasabi natin hindi yung totoong worship na nais na Diyos sa atin. So, dalawang bagay na maaari po natin magawa at upang makaiwas tayo na mahulog sa bitag ng false worship. Una, kilalanin natin ang Diyos kung sino siya. At yung pangalawa, i-reject natin ang maling pagsamba. Magagawa lamang natin na tunay na makasamba sa Diyos kung mayroon tayong malalim na pagkakaalam o pagkaunawa, pagkakilala sa ating Diyos. Gaano natin kakilala ang Diyos? Kung hindi tayo nagbabasa, nagbababal sa salita ng Diyos, hindi natin binibigyan ng oras ang Kanyang salita, hindi po natin makikilala ang Diyos. Dahil ang Diyos, hindi mo personal magpapakilala yan na nilitaw sa atin at magsasabi ako ang Diyos. Iniwan ng Diyos ang Kanyang salita, ang Biblia. At kung nais mong malaman ang mga bagay patungkol sa Diyos, if you want also to know what is the mind of God, kung ano ba iniisip ng Diyos, pumunta ka sa Bible. Nakasulat po yan sa Bible. At makikilala mo lamang lubos ang Diyos kapag binabasa mo, inaaral mo ang Kanyang salita. At ito po, tatlong kabataan na ito, naniniwala ako, nagaya din yung mga nauna sa atin, na mga tapat na mga believers, kasama lagi sa buhay nila yung pagbabasa, pagsisiyasat sa salita ng Diyos. Dahil iyan po, binilid din ng Diyos kay Joshua. Sabi niya, unayin mo araw at gabi ang kasulatan. At sabi rin po yan, sa Proverbs, marami sinasabi niya. At kapag nakikilala mo ang Diyos, madidiscern mo kung iyong ba ay tama o mali, kung iyong ba ang tunay na Diyos o false God. Ikalawa, sabi po, maiwasan lamang natin na mahulog sa false worship o maging biktima ng false worship kapag atin pong nire-reject ng tuwiran ang iba't ibang uri ng false worship. Alam niyo po mga kapatid, ang ating kaaway, marami siyang ginagamit na strategy upang i-manipulate, i-dehaze ang pag-worship sa Diyos. Kung hindi nyo nalalaman, at hindi po natin napagtutunan ng pansin, maraming estratehiya ang kaaway. Lagi po natin tandaan na pagdating sa worship sa Diyos, ang Diyos ay nagbigay ng instructions kung paano ang gagawin. Stricto po
mahigpit na ipinag-uutos at ihinihamili ng Diyos kung ano ang inyong gagawin, ang ating gagawin kapag tayo ay sumasamba sa Kanya. Sa totoo lang po mga kapatid, sa Book of Leviticus, in-identify o in-emphasize na Diyos doon, in-enumerate niya, ito ang mga gagawin ninyo kapag kayo ay lalapit sa akin, kayo ay sasamba sa akin. Kung mababasa niyo lamang po yun, ganun ka-stricto ang Diyos, ganun siya ka-detalye pagdating po sa pagsamba sa Kanya. Of course, hindi na natin gagawin ngayon yung mga ginagawa dati na pagsamba na magdadala tayo dito ng kambing o kaya kalapate, tapos papatayin dito sa harapan, wala naman tayong altar. Hindi na po yun. Pero pinakikita lang dito na pagdating sa pagsamba sa Diyos, mayroong mga instructions. Mayroong ibinigay ang Diyos sa atin, sa mga Israelita at sa atin ang mga mananampalataya kung ano yung tamang gagawin upang hindi tayo masabi na nag-worship tayo ng mali. Sa mahabang panahon po, ang kaaway ay hindi tumitigil na agawin ng pwesto ng makapangyarihang Diyos. Kaya po iba't ibang kaparaanan, iba't ibang intimidation ang kanyang ginagawa. Gumagamit ang kaaway ng unang-una, false religion. Ginagamit po niya yan. Gumagamit siya ng false prophet. Gumagamit siya ng false teachers. At maging po, pagdating sa awitin, ginagamit ng kaaway. Yung music, ginagamit ng kaaway yan para maging sa pagsamba ay siya ang masamba at hindi ang Diyos. Ano po ang ibig sabihin doon? Meron pong mga awitin na inaawit na iba po ang pinaparangalan, iba po ang itinataas. At hindi yung tunay na Diyos. Ito po ay hindi ka lugod at hindi katanggap-tanggap na pagsamba sa Diyos. Kung mapapansin niyo po ng mga kapatid, kamakailan lamang naging lalabasan ng mga balita. Isa sa mga member ng Hillsong noon, yung nagpo-compose ng mga kanta, involved pa na sa sexual crimes. So, ginagamit ng kaaway yung mga tao na ito na hindi po natin napapansin. Maging nung panahon po, may nangangaral, may isang nangangaral noon na matapos siya mamatay, na-discover na ang kanyang buhay pala ay nabubuhay pala siya sa sexual immorality. At nabunyag lamang iyan nung panahon na wala na po siya. So, asahan po natin mga kapatid, no, na ang kaaway ay gagawa ng paraan upang siya ay masamba. At ganito nga po ang ginawa ng kaaway kay Nebuchadnezzar. Ginamit ng kaaway si Nebuchadnezzar upang siya ay sambahin. Sa pamamagitan po ng kapangyarihan ni Nebuchadnezzar, nagpatayo siya ng rebulto at sabi doon, sambahin at jokan. At alam niyo po, every time na merong false worship, laging merong nakakamit po diyan ng persa o pressure. Napipressure ka. Katulad na lang ang ginawa po nun. Dito, sa tatlong kabataan nito, o sa mga tao doon sa panahon na iyon. Pag hindi ka sumamba, mamatay ka. Kung hindi mo i-renounce ang iyong faith, hindi mo sasampahin ang kaaway, mamamatay ka. Pero malinaw po ang sinasabi ng Bible. Malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos that we should worship the Creator and not the creation or creature. Sapagkat abomination po yun sa Diyos. Ibig sabihin ay, ano yung sa Tagalog yun? Yung
hindi ka napastanganan yun eh. Karumal-dumal. Salamat. Karumal-dumal sa harapan ng Diyos ang false worship. So, to avoid and to overcome the pressure of false worship, we should always worship the Creator and not the creature. Pangalawa, stand for what is true and what is right. Tumayo tayo sa katotohanan at sa katamaan, sa tama at sa totoo. Paano nagawang maiwasan nila ang sumamba sa maling Diyos-Diyosan? Ginawa po nito tatlong kabataan na ito, tumayo sila. Literally, tumayo sila, hindi sila lumuhod, hindi sila yumuko. Ang pagtayo nila ay nagpapakita na hindi po sila sumasang-ayon sa sinasabi ng hari. Ang pagtayo nila ay nagpapakita na sila ay hindi sasamba sa Diyos-Diyosan. Ang pagtayo nila ay nagpapakita ng katatag na pananampalataya nila. Mas pinili po nila ang tumayo sa katotohanan kaysa sa alalahanin o mag-worry sa kanila pong sitwasyon o kondisyon. Tandaan natin na sa buhay pananampalataya, tandaan po natin mga kapatid, dadaan at dadaan tayo. Whether we like it or not, dadaan tayo. Hindi lagi sa patag na daan, kundi may mga pagkakataon na dadaan tayo sa mga lambak, sa mababato, sa madidilim na daan. Bakit? Sapagkat ang mga yan po ay ginagamit ng Diyos upang tayo naman ay Kanyang i-refine o pinuhin para mawala sa atin yung mga impurities at lalo pang makita at uminam ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay. Ginagamit po yan ng Diyos. At gaya ng ako na sinasabi ko, we have to be prepared all the time. At hindi ka makakatayo sa iyong tinatayuan o sa iyong pananampalataya kung hindi po tayo laging handa. Kung hindi natin pinalalakas ang ating tuhod o ang ating pananampalataya, hindi po natin magagawa na tumayo sa katotohanan at sa panig ng tama. Magkakaroon sigurado po ng pagdududa, magkakaroon tiyak ng pagdadalawang isip kapag tayo po ay hindi nakahanda, kapag hindi po tayo matatag. Kaya kinakailangan po, lagi natin paunlarin, sanayin ang ating mga sarili na malaman at alamin kung ano ang tama sa mali at kung ano ang totoo sa hindi totoo. Sapagkat ang kaaway po ay masyadong wise. In a way na siya po ay magulang. Alam niya ang ating kahinaan. Alam niya kung paano niya tayo pasusukuin. Ang kaaway, gagamit po yan ng mga elemento tulad ng fear, ng threat, o bangka. Gagamit po yan ng mga bagay na maaaring bumigay tayo para lamang kalimutan at huwag sabay ng Diyos. Alalahanin po yung nangyari kay Job. Tiniran niya yung security ni Job, yung kanyang kabuhayan, inalis niya. Inalis niya yung nagbibigay kulay sa buhay ni Job, yung kanyang mga anak. Hindi pa siya nakontento, o sige, ayaw mo bumigay, tanggalin ko sa iyo yung kalusugan mo. Para sumamba ka lang sa akin. At huwag mo sambahin ng Diyos. Pero nabigo po siya. Bakit? Bakit gano'n si Job? Kasi way of life na po niya
ang sumamba sa tunay na Diyos. Ang kanya pong buhay, ay makikita mo, mayroon silang closeness talaga, mayroon silang intimate relationship ng Diyos. At ganyan po itong tatlong kabataan na ito. Imagine nyo, binubulay ko po ito, inaaral ko ito, yung mga sandaling pinag-aaralan ko po ito. Sabi ko, 17, 18, 19 years old, wala pang 20. Ganito na yung mga kabataan na ito. Parang pag ganito siguro, kabataan mo sa church, ay, ewan mo na kung ano mangyayari. Natitiyak ko na ang church, kapag mayroon tayong Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel dito sa ABCC, ay hindi ko ma-imagine. Palagay ko lang grabe ang magiging epekto nito. Grabe ang magiging, ang iiwang impresyon nito. Hindi lamang dito sa Pampanga, hindi lamang din sa paligid, hindi lamang sa Palito, Pampanga. Dahil nung unang panahon po nun, sabi doon, yung mga Christians daw, yung mga panahon na matapos ang Panginoon ay umakit na sa langit. Sabi nga sa ni Apostle Peter, ay ni Apostle Paul, inabalitaan yung mga ginagawa nito mga Christians na ito. Nakalimutan ko na lang kung anong mga sa Ephesians ba yun, sa Philippians, kung sinasabi niya na nabalita yung mga Christians na yun sa buong sulok ng lupain. At ang pangalan ng Diyos ay nataas at nadakila. Mga kapatid, alam niyo po, ang pagtayo sa katotohanan laban sa kamalian ay masasabi natin isang blessing din at opportunity. Blessing and opportunity na tayo po ay makapagbahagi, makapag-share, makapag-witness. Opportunity para makapag-preach o makapangaral. Alam niyo po, naniniwala ako sa pagtayo lamang nitong tatlong kabataan na ito noon. At ang lahat ay nakayuko. At ang lahat ay nagulat sa kanila. Para na rin sila nangangaral doon at nagsasabi sa kanila na ang Diyos na kanilang sinasamba ang tunay. At yung nangyari pong himala sa kanila ay ginamit marahil ng Diyos upang ang lahat ng naroon ay makita, masaksihan na tunay nga ang pananampalataya at tunay nga ang Diyos na sinasamba nitong tatlong kabataan na ito. Kaya nga po maging si Hari Nebuchadnezzar, nagulat siya. Ano ang sabi niya? Ipag-utos sa lahat ng kalupaan na sino man magsalita ng laban dito sa Diyos nila Shadrach, Meshach, at Abednego. Ano sabi doon? Papatayin at wawasakin daw ang kanilang mga tahanan. Imagine niyo po yung epekto, yung impact ng ginawa nitong tatlong kabataan na ito. Imagine niyo po yun, yung gaano katindi. Sa pamamagitan lamang ng kanilang pagtayo sa katotohanan at sa tama, and the rest is history. Hindi sila sumamba sa Diyos-Diyosan, hindi sila nahulog sa false worship, naitaas pa nila ang Diyos at naparangalan. Tandaan din po natin mga kapatid na sa tayo po ay nalalagay sa mahirap na sitwasyon dahil sa pagtayo natin sa katotohanan. Tandaan ninyo mga kapatid, hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Alalahanin ninyo yung nangyari doon sa Shadrach, Meshach, at Abednego. Nung sila po ay ipasok doon sa hurno o doon sa pugon, sabi doon, hindi ba tatlo lang na nandun sa loob? Bakit parang apat? At sabi po doon, hindi sila nakatali na.
Nakalag na Italy, malaya na sila doon, at the same time, nandun sila. Apat kasama nila. Kasama po nila ang Diyos. Kaya kung tumatayo tayo sa katotohanan at sa tama, whether tayo ay nasa panganib sa buhay, asahan natin, hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang Diyos diyan. Alam niyo po mga kapatid, gusto may pagkakataon, hindi nga lang katulad ng nangyayari nila siya, practice ang Abednego. Pero may pagkakataon, may pakikita sa atin pa rin ng Diyos. Tignan niyo na lamang po, basahin niyo sa Acts 7, yung nangyari kay Stephen. Si Stephen, pinaglalaban niya yung katotohanan laban dito sa mga Sanhedrin nito, sa grupo po ng mga Pariseo at mga Escriba, mga Saduceo. Alam niyo po, sa galit nitong mga tao na ito, inilabas siya, kinaladkad siya sa labas ng kanila pong pinagpupulungan at doon ay pinagbabato siya hanggang sa siya mamatay. Pero alam niyo po, sabi siguro, tatanong niya, nasaan ang Diyos doon? Ba't di siya niligtas? Alam niyo po, ang mababasa niyo doon, habang binabato si Stephen, sabi doon, nakita nila ang mukha niya na parang anghel. Buong-buo ang kapayapaan, walang makikita, walang mababanaan na takot o pag-aalala. Parang daw anghel ang mukha niya. At ito po yung sinasabi ni Stephen, nakita ko sa kanan ng Diyos Ama, nakatayo ang anak. Ano po ibig sabihin doon? Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin po doon, nagpapahiwatig po na ang anak ay ready siyang bumaba at tulungan si Stephen sa mga pagkakataon na yun. Kung nakaupo lang ang ama at ang anak, lunod, pero yung nakatayo, alamin mo, intindihin mo, observe mo, ready for action na po yun. Pero, mas pinili ni Stephen, I believe, na mas makasama niya ang Diyos sa langit kaysa sa pababait pa ang mga anghel o ang anak para siya i-rescue. Dahil alam naman niya, na doon siya pupunta sa langit. Mas maganda, mas nauna na, pinabilis niya. Kaya nakikita po natin mga kapatid, may mga pagkakataon na ito ay naging encouragement and motivation sa akin. Whether marami magaling sa akin, marami man tumaling sa akin, as long as I stand for truth and for what I know is right, it doesn't matter. As long as alam ko na ang Diyos ang kasama ko, as long as alam ko na ang Diyos ay malulugod at hindi magagalit sa akin, yun ang importante. Yun po ang halaga. Who cares kung marami nga, pero ang problema, wala ang presensya ng Diyos. Sa totoo lang, I don't mind kung ilan ang interes po sa atin. As long as kasama natin ang Diyos. As long as we stand for what is right and what is true. As long as we worship the true and only God. Yun yung nagmamatter po sa akin. So, we can avoid, we can stay out from doing false worship. Una-una, if we worship the Creator and not the creature, if we stand for what is right and what is true, and lastly, may iwasan natin na tayo po ay maingganyo ng false worship if we always examine our hearts. Gaano matibay ang ating puso para sumunod sa Diyos? Sino ba talaga tinitubog ng puso natin? Yung tunay at totoong Diyos ba? O yung Diyos-Diyosan na nagawa ng mundo ito? Na nilikha ng mga kamay o kaya naman ay ginawa ng kaaway. Ang tanong ko, ang lakas ba ng Diyos ay nananahan sa puso natin o yung takot natin sa tao? Sino ba mas kinatatakutan natin? Natatakot ba tayo
tayo sa Diyos o sa kaaway o sa mundo? Ang ikinatatakot ba natin ay i-reject tayo ng tao o ang i-reject tayo ng Diyos? Kailangan po, lagi tayo nagsisiyasat sa ating mga puso ng kapatid. Regular check-up ng ating puso. Upang sa ganoon, lagi natin pong mababantayan ang ating pong pagsamba sa Diyos, ang ating relationship sa Diyos. Kaya nga, what can we learn from the lives of these faithful believers and faithful worshipers pagdating po sa pagsamba at pagtayo sa panig ng Diyos? Ano yung matututunan natin? Sa bagay po na malinaw dito, yung tibay ng puso nila at isip nila. Alam niyo po, ang puso nila nakatoon lagi sa Diyos. Yun ang maganda. Kapag lagi nakatoon ang puso nila sa Diyos, anumang bagay na ibinibigay o ini-instruct ng hindi Diyos, alam nila, hindi ito sa Diyos. Mali ito. Hindi ako susunod dito. Pero kung wala po sa tono ang puso natin, asahan ko, magkakaroon ng problema talaga. Sa panahon po natin ngayon, alam niyo ba na mas mapanganib ang buhay ng mga believers? Mas mapanganib po. Although hindi direktang mayroong pagbabanta, subalit pansinin po ninyo, unti-unti naman na ang nangyayari ay tumatalikod. At hindi lang tumatalikod sa Diyos, kundi nagpapalayo sa Diyos. Kung hindi man ito persahan na ginagawa o sinusunod, ay dahan-dahan naman po na nangyayari ito sa ibang kaparakanan na hindi po mahahalata. Ang halimbawa niyan ay kung ano yung priorities mo. Akala natin, dahil walang bata dito, may mga dalang itak o Armalite, o ano pa mga nakakatakot o dangerous weapon, deadly weapons. Akala natin, okay na tayo. Pero hindi po, iba't ibang kaparakanan po ang kaaway. Para ilayo tayo at malimot tayo sa Diyos. Dahil alam ng Diablo, alam ng kaaway, na bilang na ang kanyang mga araw, bilang na ang kanyang oras. At nagmamadali siya, nag-aapura siya, na ang mga iglesia ng Diyos, ng tunay ng Diyos, ang mga mananampalataya ay mahulog sa kamalian at kasalanan. Kaya po, sa panahon natin ngayon, makikita natin, marami ang nagiging dahilan ng mga kasama sa churches, kaya ibang tao, para hindi bigyan ng focus o priorities ang pagsamba sa Diyos. Marami po. Iba't ibang mga kaparaanan ng dahilan. Hindi mo napapansin. Hindi nila ako mag-worship kasi gusto ba kami dito sa bahay? Baka may virus pa eh. Ganun po ba? Hindi na lang ako muna nag-worship kasi may trabaho ko doon sa ano. Kailangan mo muna ng pera. Hindi na lang muna ako mag-worship kasi meron akong pupuntahan. Ibang ganun po ba? Kailangan eh. Kung hindi, magagalit yung asawa ko. Sinasakalan pa kung sino-sino. O kaya magagalit yung boss mo, bigyan ako ng trabaho. Hindi niyo po napapansin. Ang ginagawa ng kaaway ay kunti-kunti na tayo ay tumalikod sa Diyos at kalimutan ng Diyos at sambahin ang mga bagay na ayaw ng Diyos o yung mga bagay na ino-offer nila para kalimutan ng Diyos. If we do not examine our hearts regularly,
At tayo po ay nagiging careless na malaki po ang posibilidad na tayo ay mahulog sa false worship. Either i-worship na natin yung ating trabaho, yung ating kayamanan, yung ating pera, yung ating pamilya, yung ating sarili, at yung ano-ano pa. So, in order for us to avoid false worship, kailangan po mga kapatid, tandaan natin yung tatlong bagay. Worship the Creator and not the creature. Stand for what is right and what is true, and examine our hearts. In that way, makakatayo po tayo ng matatag at matibay sa katotohanan at makasasama tayo sa katotohanan at sa Espiritu. Amen? Amen. Sige po, tayo po ay namin. Salamat po aming Diyos sa inyo pong salita na nagpapatunay na ang tunay na pagsamba ay kalugod-lugod sa inyo at ang maling pagsamba ay karumal-dumal naman sa inyo pa. Dalangin namin na sa inyong salita na aming pinag-aralan ay matuto kami, Panginoon. Maalala namin ito at maisa buhay namin. Salamat po ulit. In Jesus' name, Amen.